Maayong buntag sa atong tanan. Salamat sa Ginoo nga ando na sa kita higayon nga makasimba diha kaniya sa Espiritu sa kamaturan. Maayong buntag usab di ay sa naasa lang tagsa-tagsa ka panimalay karon nga naga simba usab diha sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. O karon gihangyon ako ang tanan sa pagtindog. Awitig bag-ong awit ang Ginoo. Awitin ninyo ang Ginoo tibuok kalibutan. Awitin ninyo ang Ginoo og dayga siya. Matag adlaw isangyaw ang maayong balita nga siya nagluwas kanato. Ipaila sa kanasuran ang iyang himaya ug ang iyang kahibulungang mga buhat ngadto sa tanang katawhan. Gamhanan ang Ginoo, angayan gayong daygon og kahadluki siya labaw sa tanang Dios. Ang mga Diyos sa ubang mga nasod, mga Diyos lamang, apan ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa kalangitan. Himaya og kadungganan nagalibot kaniya, gahom og katahom anaa sa iyang templo. Dayga ninyo ang Ginoo, kamong tanang katawhan sa kalibutan, dayga ang iyang himaya og gahom. Ihatag sa Ginoo ang dungog nga angay sa iyang ngalan, pagdala kamog mga halad ngadto sa iyang templo. Pangyukbo kamo sa Ginoo, inig pakita niya, pangurog kamo sa atubangan niya, kamong tanang katawhan sa kalibutan, magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo Ginoo ning takna sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa higayon nga niana usab kami karon nagakatigom aron sa pagsimba diha kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran. Nagapasalamat kami Ginoo bisan pa sa nagkausab-usab Ginoo nga mga sitwasyon sa among pagsimba. Apan salamat Lord kay ang imong gugma ug ang imong grasya nagapabilin nga walay pagkausab, nakahimo gihapon kami ug nakapadayon kami sa pagsimba diha kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran. Usa Lord, nagapasalamat kami karong taknaa nga makapaminaw na usab kami sa imong pulong Ginoo sa sama niini nga sitwasyon. Ug nagapasalamat usab kami kanimo Ginoo sa higayon nga makasimba pa kami diha kanimo Ginoo. Usa Lord among gitugyan diha kanimo, ikaw magapanalangin Ginoo sa imong pulong nga among pagapatalinghugan karon Ginoo takna. Ug salamat usab Ginoo bisan pa sa imong alagad nga magadala sa imong pulong karon, ikaw usab Ginoo magapanalangin kaniya. Panalangin niyo usab Ginoo bisan pa ang among mga pag-awit, ang among mga pagdaig, bisan pa Ginoo ang among mga paghalad diha kanimo. Lord, nagaampo kami kanimo Ginoo nga ikaw Ginoo padayon sa pagpanalangin Ginoo sa among mabuluhaton sa among pagsimba diha kanimo. Di lang kanamo diri Ginoo sa Digos kundi sa tanan nga nagasimba karon Ginoo diha kanimo. Nga ikaw Ginoo ang mahimaya, ikaw Ginoo ang maglorify sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa Lord among gitugyan diha kanimo Ginoo ning takna sa kabuntagon sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag sa atuang tanan. Indeed, our God is good and He is great through each one's lives this day. I believe He has done great things sa matag usa nga kinabuhi nato. And as we come to Him in worshiping Him in spirit and truth, atong in-tune ang atong heart and ang ato apong mind diha sa pag-worship diha sa atong buhi nga Ginoo. As we song praises and adoration sa atong buhi nga Ginoo, let's come and sing this song of praise to Him. Father in heaven, how we love You. We lift Your name in all the earth. May Your kingdom be established in our praises. We'll declare Your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty.
the center of our lives, O God. May you be glorified always sa among kinabuhat, Ginoo. And may you be seen through our lives. Let the Holy Spirit be manifested in our lives this day, O Lord. So that in everything we do, it brings glory to your name. Be the center of it all, O God. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord, you are the center. It's Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center. Center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from you. my heart, From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Yes, Lord, you're the center of your church. Jesus be the center of your church. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do.
Ken maayong buntag natong tanan. Nagapadayon ta sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga siya nagapadayon sa pag-sustain kanato. And we are hopeful that soon God will just do something, no? Nining atong kahimtang karon. Mao kani ang katapusan nga pagisgot nato sa mga simbahan, no? Nga gi-describe diha sa libro sa Revelation. And this is the church in Laodicea. Okay? Kung doon na mo'y mga Bibles, palihog open sa Revelation chapter 3, beginning verse 14 to 22. Okay? Revelation 3:14 to 22. Akong pagbasahon kini. To the angel of the church in Laodicea write, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God, says this: I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Because you say, I am rich and have become wealthy and have need of nothing, and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may become rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed. And I salve to anoint your eyes, so that you may see. Those whom I love, I reprove and discipline. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him, and I will dine with him, and he with me. He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ang simbahan sa Laodicea, nagahatag ka na to og pipila ka mga pagtulunan, especially sa pagtubo. No? Or, shall we say, church growth, or personal growth nato sa atong padayon nga pagpangalagad diha sa Ginoo. Mga pila ka tuig ang nangagi, daghan mga researchers nato nag-provide sila og mga advices, o kana nga mga advices resulta pud kana sa ilang mga surveys. Ilang gitan-aw kung paunsa ba mutubo ang simbahan. Dunay mga simbahan nga kusog kaayo ang pagtubo, paspas ang pagtubo. They grew in number, they grew in cell groups, in small groups, and in many ways. And so nahimo silang models para pod sa ubang mga simbahan. Karong buntag samtang magaisgot kita about sa pagtubo personally and pagtubo as a church. Siguro basin dunay ni akaron nato nagunahuna nga ang usa ka tawo o ang usa ka simbahan magatubo kung siya mo attend og seminar. Okay, amot pila baka kanato nga naay mga pangunahuna ni ana. Kung gusto ka motubo, mutambong kag seminar. Naay seminar para sa unsaon nato pagdala sa atong mga church leaders, seminar paunsa ma-improve ang mga workers o paunsa i-motivate ang tibuok nga simbahan. Ang uban siguro nagunahuna nga ang pagtubo sayon ra og mas dali kung naatay nindot nga material. Naatay discipleship materials, Sunday school materials, small group materials, one-on-one materials, basta kumpleto lang taog materials. Siguro magunahuna ta nga ang simbahan mutubo gyud. Or i-improve nato atong buildings. O kung improve ang atong buildings, mayingon siguro ta nga kana nga simbahan nagatubo gayod. Sa atong sitwasyon karon siguro magunahon na ta nga ang atong online services atong i-improve pag-ayo. Nga kung guwapo kayong atong online nga mga services, mayingon ta nga kana nga church growing gyud.
maayo gina nga simbahan, maayo gina nga sumbanan, mutuon gyud ta gikan kanila. Sa atong passage karon diha sa Revelation 3:14 to 22. Atong tanawon ang Laodicea nga usa ka simbahan nga murag successful. Makita nato ang simbahan dunay kwarta. Dunay ika-finance sa mga ministries. Dunay ika-finance sa pagpanindot siguro sa ilang simbahan. Dunay ika-finance sa pag-acquire og mga gadgets and mga materials. O siguro sa atong sitwasyon karon ang Laodicea dunay kapabilidad, no? Or kapasidad sa pag-spearhead og mga klase-klase siguro nga mga seminars aron nga ang simbahan mutubo. Siguro moingon ta kung doon na may usa ka successful nga simbahan, it could be Laodicea. Pero unsa ba kahay comment or remark ni Jesus Christ? Unsa ba yang masulti ni nga simbahan? Makita ba nato diha sa bersikulo nga nag-ingon si Kristo Jesus, "Wow, Laodicea, congratulations. Kabalo gyud mo unsaon pagpatubo og simbahan. Kabalo gyud mo unsaon pag-assist sa inyong mga membro aron sila mutubo." Siguro mingon nato nga because they have the money, they have the reputation, mingon ta nga maybe they are growing in numbers as well. It seems that the church is growing and successful. They are rich, okay? They have the resources, and they can also say to themselves, we do not need anything. Sa ato pa, unsay gikinahanglan sa ministry, naami. Well, wala po ko nakakita din nga nag-ingon si Kristo Jesus nga, Laodicea, perting gid ang pagtubo ninyo ba as a church? Pwede ba nga atong studyohan ng imong simbahan? Unya himuan natog libro? Unya pagkahuman atong i-share ngadto sa ubang mga simbahan aron nga sila makatuon pod sa mga strategies o unsa ba aron nga sila pod motubo sama ninyo. Ang ako lang nga gikagulan kay sa pagbasa nako ani nga passage, lahi man ang remark ni Jesus Christ. Ingon pa ni Jesus Christ, ingon siya, dili man ka init, dili po ka bugnaw, and I am about to spit you out of my mouth. The Greek word nga gigamit diri sa pulong spit actually means vomit. Di man ka bugnaw, di po ka init, murag kasukaon na gyud ko nimo. Lain na po no, murag lain na po paminawon. Sama lang nag-ingon nga, naglain gyud akong tiyan ba? Tungod ninyo. Lain ang akong pamati tungod ninyo. Well, I believe that Jesus Christ is not against growing a church. Di siya against ni ana. In fact, in Acts chapter 1, at the end of this, makita nato nga ang mga believers, ang mga disciples, ang mga tumuloo, niabot lang sa 120 ka mga Kristohanon. Pero makita nato on the next chapter, no? Sa book of Acts, after the day of Pentecost, okay? Makita nato nga sa panahon sa Pentecost, ang Ginoo naghimo og something great sa kinabuhi sa mga tumuloo. And because of that, many came to believe in the Lord Jesus Christ. In fact, it has been recorded in the book of Acts that there were 3,000 people who believed in the sermon of Peter. Kuya Woy, may ibog man taning Pedro, isa ka wali, 3,000 ang mutuo sa Ginoo. Okay? Karon murag 3,000 na kawali, ambot lang napabay isa nga nituo sa Ginoo. No, murag lisod ba ni? But that's remarkable. Just overnight, ang simbahan nga gikan sa 120 nagtubo og 3,120. Nabay simbahan nga nagapatubo sa bana karon. Well, I believe the Lord Jesus Christ is not against church growth. Well, if numerical growth is good, og ang simbahan sa Laodicea, I suppose, murag akong gisabot nga, it could be that they are also growing because they have resources. If resources lay basyan nato,
Ngano man nga murag na-upset o nganong na-upset si Kristo Jesus sa kondisyon sa simbahan. Unsay nahimong hinungdan nga murag nilain ang iyang pamati nga ingon siya kasukaon ko, murag isuka tanam mo ba? Okay? Di gid maayo. Well, karong buntag buot nako nga hisgutan nato ang basic truths about growing a church or basic truths about growing spiritually, personally diha sa Ginoo. Okay? Una atong tan-awon, makita nato dinhi sa passage ang deceptive sign of growth, murag makailad ba nga mga simptomas sa pagtubo. And mao kani ang deceptive sign of growth, may it be a church or personal. Earthly success is not always a sign of God's favor and spiritual growth. Before nato tan-awon unsay giingon ni Kristo Jesus sa simbahan, atong tan-awon unsay ilang gisulti sa ilang kaugalingon. In verse 17, makita nato diya in verse 17, ingon diya, you say I am rich. Ang simbahan nag-ingon nga, ha, dato me. You say I have prospered and I need nothing. In other words, ang simbahan sa Laodicea murag nag-ingon nga, we are a successful church and we have growing members. We are doing great. We are doing right. In fact, ang among budget year after year among nalampasan, sobra pa. Na-overshoot na mo ang among yearly budget. Mayroon sila, I am rich, I have prospered, I don't need anything. Siguro they could say, no, gikan ani, ang implication siguro maingon sila nga, we are growing in numbers, we are growing in ministries, we have siguro multiplying small groups, or we have multiplying ministries sa simbahan. Siguro ang uban mutanaw sa Laodicea moingon nga, grabe nga simbahan, oh, bulahan kayo, gipanalanginan gyud sa Ginoo, tanawa ragot, perting datua nga simbahan. Maibog sigurong uban mo tanaw nga sa Laodicea nga they have all the money to buy all materials needed para sa ilang Sunday school, sa ilang CE, sa ilang small groups, cell groups, ug unang sa mga groups. Siguro mo ingon sila nga di pare sa Smyrna ba? Ang Smyrna wa gi kwarta. Okay? Pigado. Naglisod. Siguro gamay ra sila. You know, kung doon na may simbahan siguro nga makapanghambog nga church growth lang atong istoryahan or paunsa ba patubuon ang mga membro, dili na disod sa amo. In fact, siguro ang Laodicea mag-ingon nga kami gani nagunahuna na kami nga mupadala og kanang team para sa Smyrna para tabangan tong Smyrna ba kay naglisod ang Smyrna. Okay. Well, sa ila ra nang huna-huna. Pero unsa kahay huna-huna ni Jesus towards the church, towards the believers in Laodicea. In chapter 3 verse 15 to 17, mao ni giingon ni Jesus, you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Doon ay duwa kabutang gitanaw ni Kristo, ingon si Kristo Jesus din ingon siya, dili ka bugnaw, dili pug ka init. Okay? Well, dili pug ko moingon nga kanang mga bugnaw nagrepresent na sa mga non-believers o ang init sa mga spiritually mature nga mga Kristohanon. Kay puro man ni siya maayo. Ingon ni Jesus, unta bugnaw ka or unta init pug ka. Nagtuo ko nga di man pud nangandoy si Jesus nga unta bugnaw ka, unta non-believer ka, di man na mao ang pangandoy ni Jesus. And Jesus was writing to this church. Okay? Now, ato daw huna-unaon sa maani. Kanus aba ka nga kanang nangandoy gyud nga muinom ka og kanang bugnaw nga tubig. Kanus aman. Di ba kung
Kung init kayong panahon, giuhaw ka or bago lang ka nag-gym ba, nag-exercise or nagdula, di ba? Or gikapoy pagayo ka, gusto ka og bugnaw nga tubig, di ba? Kaya nga no, refreshing. Refreshing. Kano sa pugka ba nga kanang nangandoy ka nga naay init nga kape or init nga tsa or tsokolate, kano sa man? Kanang bugnaw nga panahon, inigmata nimo sa buntag, uy bugnaw ang panahon, yung ka nga lami agid mga pe. Kanang init nga kape. Okay? Pero mangutana daw ko, Bik, kanus amang ka nangandoy o kanang lukewarm ra nga pamainit? Na one time nga mga pining mga don prayer men, abi nilag init na tong tubig, no? Inig yabo sa native nga kape, mulutaw rang native nga kape nga numan, di man init. So ang buhaton iyabo kay abi kog init di man di ay iyabo, ilisan. Okay? Ilisan katong init jud kaayo. Murag wala gyud kaayo koy nabawaan nga tawo nga mangandoy kanunay nga di nako kahulat mo inom atong akong lukewarm nga pamainit. Kana kasagaran gid mo ingon nga ngita gid atong bugnaw kaayo, lami gid kaayo. Or kung kape pod ingon ta nga katong init nga kape or tsokolate mo toy lami or init nga tsa. Jesus is telling them, I hope and I wish bugnaw ka or init. Because both are refreshing. Refreshing. But because you are neither hot nor cold, then ingon siya, your life cannot refresh others. And so ingon ni Kristo, murag, wa kay silbi. Di po ka refresh sa uban. Kaya nga di man po ka init, di po ka bugnaw. Well, with all their numbers, I suppose nga siguro daghan sila tungod kay medyo naa sila influensya. With all their riches. But in the end, Jesus is telling them, you are worthless. And I am about to spit you out of my mouth. Why? Because they are not giving glory to God. They are not giving glory to God. Iksoon diri nato makita ba nga ang material nga kanabang success dili kanunay nagagarantiya nga ang usa ka simbahan or tao nagatubo spiritually. And this is alarming. And this is alarming. Okay? In verse 17, si Kristo Jesus nagpadayon sa pag-ingon, you are pitiful, you are poor, you are blind and naked. They pride themselves on their riches. Murabag nagkumpiyansa sila sa ilahang kanabang resources. But Jesus is telling them, you are poor. Opposite po ang Smyrna. Ang Smyrna, poor financially, but they are rich sa tubangan sa Ginoo. Unsay bottom line, earthly success is not always a sign of God's favor or spiritual growth. We may look at others. We may look great to others. Or we may look great, no, sa mata sa uban. But ang pangutana, do we really look great sa mata sa Ginoo? There are many people also in this world who are, maingon na to, very successful. Well, the Bible is clear. There are many times that even the wicked prospers. But let us be reminded that earthly success or material blessings does not always guarantee, okay, of God's favor or spiritual growth. Okay. And so, unsa pud ang mga credible nga mga signs sa tinuod nga pagtubo? Okay. Well, if we continue to look at the passage, we find out this next truth. Okay? The credible sign of growth. Growth comes from a growing
intimate relationship with Jesus. Growth comes with a growing intimate relationship with Jesus. I like what Charles Stanley said. Iyang gi-emphasize, ingon siya, our intimacy with God, His highest priority for our lives, determines the impact of our lives. And so in verse 18, Jesus says, I counsel you to buy me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Now, ang key din is, buy from me, ingon ni Kristo. Buy from me. True spiritual growth or success comes only from Jesus. Okay? It comes only from Jesus. Now, mangutan ako. Paunsa makamahimong dato by buying something? For example, moingon ko sa imo nga, imagine na nato, moingon ko sa imo nga, na ako'y mga pots o mga plants. Daganon mga plant liners dere. Dagan kog mga pots o mga plants, ang bili ni ini 1 million. Dagan kog mga rare nga mga tanom, bonsai, mga rare nga mga gabi-gabi, mga unsa pa ba nga mga rare nga mga tanom-tanom diha o mga nagkalaylay nga klase sa mga pots. Moingon ko nimo nga kaning kantidad ani tanan 1 million. Ako ning ibaligya sa imo. Mangutana ka, pila man imong baligya sa ako? Ako kang ingnon 1 million. Kung imong paliton ka na, mahimo ba kang dato? Mahimo ba kang dato dayon? Imong gipalit? Pareho lang nga gi-exchange nimo, okay? Ang imong cash nga 1 million sa goods nga nag-worth 1 million. Mayo rag mahalin to tanan. Kung di mahalin tanan, ay lugi. Di ba? Lugi. Now, i-rewind daw nato gamay. Balik. Now, himuan na lahi nga picture. For example, maingon ko nga, na ako'y stuck sa mga pots o mga plants. Ang value ni initanan, 1 million, akong ibaligya sa imo. Maingon ka nga, pila man imong baligya sa ako? Ingnon ta ka nga, 1,000. Pertingisi siguro nimo, no? Paliton nimo 1,000, ang worth ana kung imong mabaligya tanan, 1 million, mahimo ba kang dato? Murag naipuruhan nga mahimo gyud kang dato. Okay? Nawalahi po si Kristo. Ingon ni Kristo, ang Laodicea manggod, center of trade. Okay? Dito na, banking center ang Laodicea. Tig-produce po sila og kanang mga panapton nga first class nga mga kanamang mga itom, mga gwapo gud nga mga kwan, nga mga panapton. Okay? So, in fact, ang Laodicea, kung sa kwan pa na, rich sila sa kwarta o sa gold. In AD 17, na daot ang syudad tungod sa linog. Again, in the AD 60s, nadaot na pod pinagi sa linog. Pero ang Roman Empire nag-offer og assistance, ingon sang Laodicea, okay ra, kaya na mo ni. Can you imagine how rich ang Laodicea? Can you imagine how rich the church in Laodicea? That they claim we are rich. Pero ingon ni Kristo, buy from me pure gold if you want to be truly rich. Okay? Buy from me. Mupalit kita diya kang Kristo Jesus. Now, wala nag-ingon si Jesus nga, okay, maghimo tag transaction. Tagaan mo pugkuani, same value. Ingon ni Kristo Jesus, ingon siya, palit ka sa ako aron mahimo kang tinuod nga dato. Paunsa? Well, maybe Jesus Christ is referring to Isaiah 55:1. Ingon pa dito sa Isaiah 55:1, come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Kung naay mga palitunon siguro nga sama na, yung ka nga,
palit mo. Wala kay bayran. Palita lang ni tanan, pero wala kay bayran. Lahi ni Kristo mag-business. Papaliton ta niya, nga wala tay bayran. Nga naman, iya nang gibayran dito sa cross sa Kalbaryo ang bili niini. Okay. Doon ay tulo ka butang nga buot niya nga paliton nato. Tulo ka butang nga ingon siya sa mga Laodiceans, paliton. Una, gold refined in fire. Jesus is using the Old Testament image found in Zechariah 13 verse 9. Nagahisgot kani sa mga remnants sa mga tao sa Ginoo where God said, I will put them into the fire and refine them as one refines silver and test them like gold. So meaning to say, when he say, buy from me gold, he is referring to people. Okay? He's referring to people. He's referring to people that has been purified from the impurities of this world. And he is referring to people that is being set aside for the purposes of God. Mao kani ang language pod ni Pablo di sa Romans chapter 12 verse 1. Offer yourselves as living sacrifices, holy and pleasing to God. Do you want to be rich in the eyes of God? Offer your body as a living sacrifice, just like a refined gold. Okay? And you will truly become rich in the eyes of God. Buy from me white garments. This is a picture of righteousness of Christ. Nga iyang gihatag kanato, covering the shame of our sinfulness. Ma-picture out nato diha sa marriage supper of the Lamb, ang tanan nga mutambong ni ana hatagan og white robes. Because that symbolizes the righteousness of Christ nga gihatag ngadto kanato. Do you want to be truly rich in the eyes of God? Okay? Ingon diha, palita ang pagkamatarong ni Kristo Jesus. Jesus Christ is telling them, buy from me eye salve, murabag ointment sa mata. In ancient times, ang Laodicea, ilado sa mga tambal sa mata. Okay? Muna nga naimo pud silang dato tungod niini. But you see, Jesus Christ is telling them, daghan mong tambal sa mata, pero kamo mismo wala nakakita sa tinuod ninyong kahimtang kinabuhi. Palit mo nako niining eye salve, aron makita gid mo kung unsay tinuod nimong kahimtang kinabuhi. You know, my friends, there are many people in this world, they think they are righteous. But you know, if you will simply look to the righteousness of Christ, you will see your unrighteousness. Not until we look at or we come to the Lord Jesus Christ do we understand that we need, okay, kanabang tambal sa mata aron makita nato ang atong tinuod nga kahimtang tubangan sa Ginoo. The only way to see our true status, our true condition, is to use Jesus Christ's eye salve. Then and only then can we truly see. Through Jesus, we see the dead end of relying on our own resources, of relying on worldly methods. Igsoon, mao kani ang mga credible signs of spiritual growth or true success. Mao kani, people refined by the Lord Jesus Christ, becoming holy sa ilang pagkinabuhi, offering themselves completely to Him and loving the Lord with all their hearts, soul, mind, and strength. Ang credible nga sign sa tinuod nga spiritual growth or true success is this: people dressed in the righteousness of Christ, nga ilang na-recognize that apart from the righteousness of Christ, we will never be made righteous. And therefore, we become worthless and miserable. The credible sign of true spiritual growth or true success is this: that we have our eyes opened to the glory of God, to the love of Christ, as we look at our own sinfulness
and therefore acknowledge and long for the glory and the love of Christ. True growth. Okay, makita nato kung doon na gyud tay tinuod nga relasyon diha kang Kristo Jesus. Muna ingon siya, buy from me. Buy from me. After this powerful rebuke comes that surprising and comforting words of the Lord Jesus. Iyang giingnan ang simbahan, those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Revelation 3:19-20. Kani nga bersikulo igsuon, una sa tanan dili para sa mga dili tumuloo. Kani nga bersikulo para sa mga tumuloo. Og si Kristo Jesus na nuktok sa pertahan sa tong kasing-kasing. Why? Jesus Christ wants our intimate relationship. Usahay maingon nato nga Kristohanon man ko, pero si Kristo murag naaras gawas. Kay kita ra man gyapon ang nagabuot sa tong kinabuhi o kita ra man gyapon ang naga-enjoy sa tong kinabuhi. Murag way appeal si Kristo sa tong kinabuhi. And so ingon ni Kristo, I stand at the door and knock. Okay. You will only grow if na ako sa sulod sa imong kinabuhi. He is saying, I love you. That's why I am reproving you. That's why I am disciplining you. And I will do this kind of discipline gawas lang kung mo repent ka. It's just a way of saying, murag nag-ingon si Kristo Jesus, I am knocking. Have fellowship with me instead of using me just like a necklace or an amulet. O say ang ngalan mo ni Kristo, murag ato na lang gamit ba nga murag pang-abog og demonyo? Murag pang-swerte. Igsoon, why swerte-swerte ni sa kinabuhi sa Kristohanon? Ang kinabuhi sa Kristohanon, wala nakabase sa swerte or di malas. Nakabase ka ni sa atong relationship diya kang Kristo Jesus. Dili lang paro pasulagma nga basi mo tubo ra ko dili or mas successful ko dili. Our relationship with Jesus will bring us to that. Consider fellowship with me as most important. You will find me when you seek me with all your heart. Salamat sa Ginoo kay si Kristo naga-offer niini. Paunsa ba ta mahimong lukewarm igsuon sa atong relasyon sa Ginoo? Kanang init nga tubig, paunsa ba na sa mahimong lukewarm? Kanang init nga tubig, bago lang na gipabukal, paunsa sa mahimong lukewarm? Pasagdi ra na diha. Pasagdi ra na diha, mahimo ra ginang lukewarm inig madugay. Okay. Paunsa ba ta mahimong lukewarm sa atong Kristohanon nga kinabuhi? Pasagdi lang, wa ra kahimuon, malukewarm ra gyud na siya. Pero kanunay na itak-ang magpabili ng init. Kanunay mo ng itak ang magpabili ng init. Kanang bugnaw kay ang tubig, kuha ra na sa ref, ibutang ra na diha, way himuon, mulukwarm ra na siya. Okay? Samot na kung mainit-initan, maigog init. Pero kanunay na isulod sa permanente na sa ref, magpabili ng bugnaw. Meaning to say, my friends, if we do nothing, soon we will become lukewarm. But if we keep on doing something, we will maintain ang atong pagkainit sa Ginoo o ang atong pagkabugnaw, of which ang pagkainit o ang pagkabugnaw nagadala og refreshing effect sa kinabuhi sa uban. And so my friends, it is my prayer that we will continue to desire that intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Right now, Jesus is asking you, I am knocking at the door of your heart. Will you open that door and have that intimate relationship with me? How intimate is your relationship with Christ today? Let us not presume that when we have material things, we are growing spiritually.
Or as a church, we are growing spiritually. Let us not presume with that. Let us ask ourselves, as a church, are we growing in our intimacy with Christ? Or as a person, individually, am I growing that intimacy with the Lord Jesus Christ? Unsa ba mo kasuod ni Kristo karon igsoon? I hope and pray that you will continue to develop that intimate relationship with Christ. Let Him come. Spend time with Him. Spend time with Him through devotions, through Bible reading, through prayer. Spend time with Him. Yun siya, I will come into Him and eat with Him and He will be with me. Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Pinaagi sa atong pag-ampo, pinaagi sa atong pagpamalanong sa pulong sa Ginoo, we continue to spend time with the Lord Jesus Christ. My friends, the world is getting worse. What is secured in this world is ang ato lang gyud nga relasyon diya sa Ginoo. I hope nga kani magapadayon sa pagtabang kanato to face the many realities and challenges of life. Okay? And may it be that while it is not wrong to grow financially, while it is not wrong to grow in number, while it is not wrong to grow sa atong mga facilities, but it will only become wrong if we atong biyaan ang or pasagdan ang atong relasyon diya sa atong Ginoo. Okay. Relationship with the Lord Jesus Christ is His highest priority for our lives, and that will also determine the impact of our lives into this world. Let us pray. Thank you, Lord, for your word today. Akong pag-ampo, Ginoo, nga walay usa ka namo magbugnaw or maghimong lukewarm, Ginoo, sa among pangalagad o sa amo, Ginoo, nga relasyon labaw sa tanan diha kanimo. Tabangi ang matag usa ka namo, O Dios, nga padayon mag-develop ni anang closeness, intimacy diha kanimo. Daghan mga butang nga himong hinungdan aron malaay kami sa pagbasa sa imong pulong, malaay kami sa mga pag-ampo. Lord, I pray that every one of us kanunay gyud, Lord, mangandoy sa imong pulong o sa pag-spend time with you in prayer. Bless your word sa among kinabuhi karon o sa matag adlaw sa among pagkinabuhi nining challenging kayo nga kalibutan. Kita na mong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Ug karon akong gihangyo ang tanan sa paghatag sa ato mga halad o tithes sa alang sa Ginoo. Aduna tay drop box diya sa likod, palihog lang sa paghulog katong wala pa kahulog o bisan usab katong naa sa tagsa nato ka panimalay, palihog lang o agi unya ninyo sa inyong mga halad o tithes alang sa Ginoo diri sa atong simbahan. Akong basahon ang 2 Corinto kapitulo 9 bersikulo 6 hangtod sa city nagaingon, timani nga nagapugas og jutay magaani og jutay, apan ang nagapugas og daghan magaani og daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa, sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayon nga naghatag, ug ang Dios makahimo sa pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong nga panginahanglan. Magaampo kita. Ginoong Diyos, nagapadayon kami sa pagpasalamat diha kanimo Ginoo ning taknaas kabuntagon. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo sa imong mapadayunon nga pagbubo sa mga panalangin sa matag usa sa imong mga kanakan. Lord, nagaampo kami nga ikaw magapanalangin Ginoo nining mga panalapi nga gikan sa imong mga kanakan. Ug ikaw sab Ginoo magabalik po sab Ginoo ug panalangin sa matag usa Ginoo sa among matag usa Ginoo nga mga tagsa-tagsa ka mga trabaho Ginoo kundiin kami Ginoo.
Busa Lord ning takna sa kabuntagon amo kining gitugyan gisalig diha kanimo Ginoo ning mga panalapi nga gikan sa imong makanakan ug ibalik diha kanimo. Busa Lord ning takna sa kabuntagon among ginapasalamatan diha kanimo ang tanan. Amen. For our closing song, atong kantahon usab ang Jesus at the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Yes, Lord. Jesus be the center of your church. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Amen and amen. Agi pagtapos sa atong panimbahon karon, akong hangyoon ang tanan bisag na amo sa inyong mga kabalayan, magtindog ta. Okay? And if you are with your family members, let us join our hands together. You may form a circle diya sa inyong balay. Okay? And let us come to the Lord in prayer. Amahan namo nga balaan, mapasalamaton kami, Lord. Nga bisan doon na kami mga kakulangon, imo man kami i-rebuke, imo man kami i-correct,
But still, O Lord, ang imong gugma dako alang kanamo. You are always giving us time, O Lord, to respond to your call and to take action whenever you are giving us some disciplinary measures. And I pray, Lord, that as a church or as an individual, help us to keep on growing in our relationship with you. Nagapadayon ako, Ginoo, sa pag-ampo nga ikaw, Ginoo, panalangin sa commitment sa matag usa karon. May it be that none of us, O Lord, will be deceived by the standard of this world. Help us, O Lord, to keep on growing sa amo, Ginoo, nga relationship diha kanimo. Help us, O Lord, nga dili ma-divert ang among attention ug ang among gugma sa mga butang nga nianing kalibutan. Apan, O Dios, tuguti nga ang amo, Ginoo, nga kinabuhi padayon nga magatubo gayod sa among relasyon diha kanimo. Lord, I continue to pray for your people today that each of us will really enjoy that sweet relationship and fellowship with you. Lord, I pray that you continue to bless your people as they report, Ginoo, sa ilang mga responsibilities. And I pray for everyone, O Lord, for your covering. Bless our health. Protect us, O Lord. Keep us safe from the effects of COVID-19. And I pray also that you will continue to pour out your blessing, providing the needs of your children daily. Continue to give us, Lord, wisdom in everything that we do. And I pray that you also continue to bless the works of the hands of your people. Panalangin ni O Diyos ang mga pagpaningkamot, ang trabaho, ang negosyo, ang umagino, ang pangabuhian sa imong mga kaanakan. And that, Lord, today, help us, Lord, to enjoy that time with you. May it be that it's not only on Sundays that we spend time with you, but every day, Lord, we will really find time to spend time with you, reading your word and in prayer. Thank you, Lord, for what you have done, for what you are doing today, and thank you for what you will still be accomplishing in us and through us. My dear brothers and sisters in the Lord, as you continue to face the challenges of life, may the Lord continue to bless you and empower you. The Lord will continue to allow His beauty to reflect on you. The Lord will sustain your needs, will bless your health. The Lord will heal you when you are sick. And the Lord will give you that peace that surpasses all understanding, filling your hearts and your minds in the Lord Jesus Christ. And may the grace of the Father, the love of Jesus, and the power that comes from God the Holy Spirit be upon us all, both now and forevermore. Amen and amen. The Lord bless us. Have a blessed time with the Lord today and every day. Amen.